Ang Mingfei Company ay puro babae. Paano siya makakahanap ng asawa? Binata, pwede kitang i-add sa WeChat? Pasensya na, tumabi ka. Hoy, ma, ngayon ang unang araw ko sa Tianyun Group. Bilang intern, ang sweldo ko ay 3,000. Gwapo, i-add mo ako sa WeChat. Pero wag kang mag-alala, Lumayas ka, lumayas. magtatrabaho ako ng mabuti. Matanda na siya. Nanliligaw pa. Para suportahan ka sa pagtanda mo. Tumabi ka, bilis. Walang hiya kang matandang babae. Lola. I-add kita. I-add kita. Maganda ito, sasama ako sa kanya. Hindi ka man lang nagtanong kung bakit at pumayag ka agad na i-add ako sa WeChat? Hindi ka ba natatakot na baka scammer ako? Mas marami ang mabubuting tao kaysa masasama. At saka, mas maraming kaibigan, mas maraming daan. Binata, kawili-wili ka. Gusto kita, Lola. Eto, i-add mo ako sa WeChat. Iskan kita. Chen Feng, ano ba ginagawa mo? Anong meron, He Tianming? Imbes na mag-deliver ng pagkain, pumunta ka sa Tianyun Group para maging capman? Pumili ka ng mas bata, matanda na siya at cleaner lang. Ang weird ng taste mo. Paano mo nasabi yan? Tama. Sa ganyang klase ng ugali, nagtatrabaho ka pa sa Tianyun Group? Ipapaputok kita sa apo ko? Isang cleaner na tulad mo, gusto akong paalisin? Alam mo ba kung sino ako? Nawala ba sa isip mo? Ha? Ikaw? Ikaw? Lola. Walang mababang trabaho. Bilang team leader sa Tianyun, dapat mong itaguyod ang imahe ng kumpanya. Paano mo naman? Oo. Tinuturuan mo ako? Karapat-dapat ka ba? Sumali na ako sa Tianyun, kaya syempre may tungkulin akong itaguyod ito. Sumali? Bahala ka. Hindi ka magtatagal. Huwag kang mag-asta na parang ikaw ang may-ari. Ano? Gusto mo akong sapakin? Sige, sapakin mo ako. Sige, sapakin mo ako. He Tianming, gusto ko kung paano ka naiinis sa akin, pero wala kang magawa. Noong nasa school tayo, importante ang grades. Pero ngayon nasa tunay na mundo na tayo. Dapat mong malaman na may pagkakaiba ang mga tao. Tianming, 3 buwan na tayong hiwalay. Pwede bang tumigil ka na sa pagpunta sa kumpanya para istorbohin kami ni Chen Feng? Kita mo? Kita mo? Iwanan mo na lang kami, okay? Nini, mali ka sa kanya. Siya, sinusubukan niyang landiin itong cleaner na lola. Kanina lang humihingi siya ng WeChat niya. Nakakatawa. Ano? Tianming, paano mo nagawa yan? Nakakahiya naman. Layas. Layas. Nakakahiya, Lichani. Hindi ba nakakahiya noong pumunta ka sa hotel kasama siya habang tayo pa? Tianming, gusto mo ba akong sirain? Nasa phone ko lahat ng ebidensya. Ipakita ko ba sa lahat at Kavili-vili ito. Tianming, mas magaling si Chen Feng kaysa sa iyo. Tama lang ang ginawa ko, gaya ng gagawin ng sinumang babae. Dahil nagmahalan tayo noon, maghiwalay tayo ng maayos. Nakikiusap ako sa iyo. Tunay na nagmamahalan kami ni Chen Feng. Halatang gago at masamang babae. Isang bolang dumi at isang uwang. Baluktot na upo at basag na datiles. Pag-ibig? Pft. Lola, marunong ka talagang magsalita. Nakakatawa. Ako, umalis kayo dito ngayon. Kadiri kayong dalawa. He Tianming, hintayin mo lang. Tingnan natin yan. Pogi, galing. Lola, ayos ka lang? Gusto ko kapag tinatawag mo akong Lola. Sabihin mo pa ng ilang beses.
Binata, gusto mo ba ng asawa? Ano pangalan niya? Si He Tianming, bagong empleyado sa Departamento ng Benta. Bihira na ang taong tumatayo para sa iba. Bigyan mo siya ng gantimpala. Baka alam niya kung sino ang lola at nagkukunwari lang. Huwag kang mag-alala. Masyado kang maingat. Siyang nga pala, ang pagdagdag ng lola ng mga lalaki sa WeChat ay para makahanap ng asawa para sa'yo. Bakit siya masyadong nag-aalala? Narinig ko na babalik si Young Master He. May pinag-ayos na kasal kayo. Baka ayaw ng lola mo na ikasal ka sa lalaking ganyan. Ang lola mo ay madalas kang inaayos ng blind date sa loob ng kalahating buwan. Wala kang nagustuhan kahit isa sa kanila. Iniisip mo pa ba ang binatang iyon? Papa, wag kang umalis. Nasa ospital si Mama at kailangan niya ng pera. Kayo dalawa ang pabigat sa akin. Huwag niyo akong idamay. Papa, wag kang umalis, Papa. Papa. Umalis siya 18 taon na ang nakalipas at wala nang balita. Baka hindi ko na siya makita ulit. Hello po, Lola. Baba ka na. Nakahanap ako ng mabuting asawa para sa'yo. Si, Darating na ang apo ko. Sandali lang. Hindi po. Talagang hindi po. Makinig po. Hindi ko pa po kilala ang apo nyo. Paano ko siya pakakasalan? Unang araw ko po ito. Hindi ako pwedeng mahuli. Masakit ang ulo ko. Lola po, okay lang po ba kayo? Baka kailangan po nating pumunta sa ospital. Hindi. Matagal na itong problema. Kapag nakita ko na ang apo ko, gagaling ako. Lola. Anong nangyayari? Hirap sa paghinga, mabilis ang tibok ng puso. Kuya, paglaki ko, magiging asawa mo ako, ha? Sige, para maprotektahan kita habang buhay. Siya ba? Mukha siyang kamukha niya. Lola? Siya ba ang asawang pinili mo para sa akin? Ming Fei, kailangan mong pakasalan siya ngayon. So, sigurado ka bang gusto mo akong pakasalan? Nagkakamali ka, hindi pa ako pumayag. Tianming, ang apo ko ay magaling na babae. Hindi ka malulugi. Panalo. Lola, hindi ko pa nakilala ang apo mo. Wala akong alam tungkol sa kanya. Ako lang ang laging tumatanggi. Ano, sa tingin mo hindi ako sapat para sa'yo? Hindi ko yon sinabi. Kung sapat ka naman, bakit tutol ka? Bakit ako tutol? Isipin ko muna. Bakit ako tutol? Sa IQ mong yan, gusto mo talaga akong pakasalan siya? Mabuti na simple siya. Simple lang ang biyaya ng simpleng tao. Hoy, Pangalan? Edad? Trabaho? Taga saan ka? Sabihin mo. ako si He Tianming. Nagtatrabaho ako sa Tianyun Group. Bagong empleyado sa sales. 24 na taong gulang, nakatira sa probinsya ang pamilya ko, nagtatrabaho ang mga magulang ko sa mga syudad sa baybayin. Ako si Ouyang Mingfei. 24 din ako. Nagtatrabaho rin ako sa Tianyun Group. Dito ako nakatira. Anong coincidence? Bagong empleyado ka rin? Saang department ka? Wala kang pakialam.
Ngayong magkakilala na tayo, pwede na tayong kumuha ng marriage certificate. Teka, Tumawa. unang araw ng trabaho, ikinasal sa harap ng gate. Hindi pa nga ako nakapasok sa kumpanya. Paano ko ito ipapaliwanag sa mga magulang ko? Pupunta ako sa altar ng mga ninuno para magsunog ng insenso. Salamat sa pagpapala ninyo sa amin. Naikasal na kita sa wakas. Maging mabuti ka sa asawa mo simula ngayon. Lola, pabor ka na ba sa kanya? Parang siya ang dehado. Pabor sa kanya. Hindi pa nga ako nagsisimula. Tianming, ito ang regalo ni Lola para sa iyo. Lola, magkano ang laman ng card? Daan-daang milyon? Ikaw. Ano naman ang espesyal doon? Isipin mo na lang na dote mo iyan. Tianming, tanggapin mo. Hindi ko matanggap ang perang ito. Hindi ka man lang nagtatanong kung magkano ang laman ng card bago ka tumanggi? Tinuruan ako ng mga magulang ko. Dapat kumita ang lalaki ng sarili niyang pera sa pamamagitan ng pagsusumikap. Kahit magkano pa ang laman ng card, hindi ko ito matatanggap. Talaga bang ganun siya ka-naive? Tumatanggi sa pera? Sige, itatago ni Lola ang perang ito para sa inyong dalawa. Kayong dalawa, mag-focus sa pagbuo ng relasyon ninyo. Uuwi na ako para matulog. Maaga kasi akong nagising ngayon. Miss Ouyang, ngayong wala na si Lola, pumasok na tayo at mag-divorce. Sa wakas, nagpapakita ka na ng tunay mong kulay. Diborsyo? Magkano ang sustento? Sustento. Kakasimula ko lang magtrabaho. Wala akong pera. Talaga bang hindi niya alam kung sino ako? Paano kung hindi ako Kakapit ka ba sa akin? Ako? Kakapit sa'yo? Anyway, pag-usapan natin ng divorce kapag may time ako. Sige, mag-add tayo sa WeChat muna, para may kontak tayo. Takot ka bang hindi kita i-divorce? Huwag kang mag-alala, hindi ako kakapit sa'yo. Akala mo gusto kitang pakasalan? Bakit ba siya nagagalit ng walang dahilan? Tianming, ang tapang mo. Late ka sa first day mo? Siguradong ako. Sige, Lao Chen. Tiyak na sisantihin ko siya at maghiganti para kay Chen Feng. Magkapatid tayo, hindi mo na kailangan magpasalamat. Tianming. Halika, umupo ka. May mga kamag-anak ka ba o kaibigan na nagtatrabaho sa ibang posisyon sa kumpanya? Oh, magka-close kami ni Shemingyo. Sabay kaming nag-interview. Bukod doon, wala. Magkakaibigan tayo dito. Wala nang dapat itago o magpanggap na walang alam. Wala po talaga, supervisor. Oh, bakit po kayo nagtatanong? 2 oras kang late? Akala mo ba talaga pag-aari ng asawa mo ang kumpanya? Pumunta ka sa HR at asikasuhin ang resignation mo. Supervisor, sinabi po ng interviewer sa akin. Flexible ang oras sa sales. Hindi ka pa rin kumbinsido? Probationary employee ka lang na walang koneksyon. Superior mo ako, kaya kitang apihin. Kapag sinabi kong umalis ka, aalis ka. Assistant Lin. Okay. Naiintindihan ko. Teka. I-finalize mo ang deal sa Jingnan e-commerce. Yan lang ang chance mo para manatili. Okay.
Hayaan mo siyang sumalo ng sisi. Mas mabuti iyon kaysa mag-aksaya ng resource. Hindi pa tapos ang Jingnan e-commerce. Ang chairman Fang nila ay isang matandang lasenggo. Pumunta ng personal ang sales director. Uminom hanggang sa dumugo ang tiyan, pero hindi pa rin niya nakuha ang deal. Ang bagong business expansion ng kumpanya ay nakasalalay sa deal na ito. Kailangan itong matapos agad. Inayos ko na ang pinakamahusay na sales staff para pumunta agad. Mag-schedule ng meeting kay Chairman Fang. Ako na ang pupunta. Pero ngayon ang araw ng kasal mo. Eh ano, peke lang ang kasal para patahimikin si Lola. Talaga bang magkakaroon tayo ng wedding night? President Ouyang, kahit na ikaw ang presidente ng Tianyun Group, kung hindi ka marunong uminom, hindi kita bibigyan ng pabor. Inumin mo ang 10 basong ito, saka tayo mag-usap ng negosyo. Wala na ako. Masyadong matapang ang alak na ito. Hindi ko kaya inumin. President Ouyang, sa ganyang tolerance, kalimutan mo na. Sa totoo lang, sa Jiangcheng o kahit sa buong bansa, walang makakalamang sa akin sa pag-inom. Umuwi ka na. Dito lang dapat. Anong ginagawa niya dito? Para sa deal din? President, kalimutan mo na. Kung patuloy kang iinom, mapupunta ka sa ospital. Chairman Fang, huli ako. Parurusahan ko ang sarili ko ng isang bote. Chairman Fang, para sa iyo ang bote na ito. Hindi ako lasing. Kaya ko pang uminom. Binata, ang galing mo talaga. Isang matandang lasinggong tulad ko na kayang uminom ng 4 na gin, pero hindi kita matalo. Tara, inom ulit tayo sa susunod. Chairman Fang, basta nasiyahan kayo. Matagal na akong hindi naging ganito kasaya. Pumunta ka sa opisina ko bukas ng umaga. Pipirmahan natin ang kontrata. Salamat, Chairman Fang. Huwag mo akong tawaging chairman. Tawagin mo akong kuya. Kapag ang alak ay may kaibigan, 1,000 baso ay kulang. Mula ngayon, magkapatid na tayo. Magkapatid. Opo, kuya. Mabait na kapatid. Mabait na kuya. Dumating na ang kotse. Kuya, paalam. Akala ko kaya talaga niyang uminom. Pero pilit lang pala siya. Kung wala siya, ako sana ang nasa ganoong kalagayan. Huwag mo siyang ganyan pag-usapan. Hindi ba dapat ito ay peking kasal? Bakit naawa ka na agad sa kanya?
Wala na ako. Nakalimutan ko na nagbabago ang personalidad niya kapag lasing. He Tianming, bakit ka naman naglasing ng ganyan? Dalhin kita sa ospital, okay? Bakit ang ganda mo? Diyos sa kabagaling langit? Patay na ba ako? Maliit na deal lang yan. Sulit ba na ipagsapalaran ang buhay mo? Mukhang lubos na ginampanan ni Presidente ang pagiging asawa. Pagkatapos uminom, nahulog ba agad ang loob niya sa kanya? Maliit na deal. Kung hindi ko maklose, masisibak ako. Ang Tianyun Group ang simula ko. Kung hindi, paano ko susuportahan ang pamilya ko at ang asawa ko? Lin Qingyu, si Bakin ang sales director ngayong gabi. Bakit? Kung kaya niyang i-close ang deal, kailangan ba ni He Tianming uminom ng ganito? Si Bakin siya. Sige, si Bakin na. Makatuwiran nga yan. Pero Presidente, lasing po kayo. Hintayin niyo munang mahimasmasan. Maliwanag ang isip ko ngayon. Si Bakin siya. Ayaw kong makita ang pangalan niya sa roster ng kumpanya bukas. Si Po. At, alamin mo, para sa akin, sino ang nagbigay ng napakahalagang kontrata sa bagong empleyado? Bukas, haharapin ko sila. Tinawag lang niya itong maliit na deal. Sobrang double standard naman. Bakit ka nakatayo diyan? Isakay mo siya sa kotse. Paano kung sipunin siya sa pagtulog sa sahig? He Tianming, masakit ba ang ulo mo? I-massage ko para sa iyo. Kapag lumabas ang video na ito, sino ang maniniwala na ganito pala kalaki ang pagbabago ng ugali ni Presidente kapag lasing? Karaniwan, matapang na parang tigre. Pagkatapos magpakasal, parang kuting siya. Ah, oo, ngayong gabi ang gabi ng kanilang kasal. Kahit sobrang lasing siya para makumpleto ang kasal, dapat pa rin nating ipagpatuloy ang seremonya para hindi nila masabi sa huli na hindi man lang sila nagkatulog noong gabi ng kasal. Sige, congratulations sa bagong kasal. Tatay, huwag kang umalis. Tatay. Kuya, ikaw nga. Matagal na kitang hinahanap. Anong nangyayari? Saan to? Hindi ko na kaya.
Hey Tianming, anong ginagawa mo dito? Lumabas ka. Paano ka nandito? Di ka pa ba sawa? Nakatingin ka pa? Hindi. Paano tayo napunta sa ganito? Naalala ko uminom ako ng 2 bote kagabi, tapos nawalan ako ng malay. Wala kang maalala sa kagabi? Kagabi? Ibig mong sabihin, sinasabi mo bang nagtalik tayo? Lumabas ka. Kailangan kong magbihis. Oy. Nangyari ba o hindi? Peking kasal lang to. Hindi tayo magtatalik. Sayang, wala akong maalala. Kung may nangyari talaga kagabi, pananagutan ko. Walang nangyari. At yung nangyari kagabi, walang magsasalita. O papatayin kita. Wala akong sasabihin. Talagang wala. Pribadong bagay ito. Wala nang sasabihin. Kung hindi ka naniniwala, sumusumpa ako. Hindi na. Umalis ka na. Oh, Tama. Gusto ni Chairman Fang na pumunta ka para pirmahan ang kontrata ngayong umaga. Huwag kalimutan. na-close ko ang deal? Wala ka talagang naalala? Hindi ako nagsisinungaling. Pero naalala ko na nandoon ka rin para kausapin si Chairman Fang. Kaya kung ibibigay mo sa akin ang kontrata, ano naman ang gagawin mo? Kung gayon, ibigay mo sa akin ang kontrata. Ang deal na ito ang tanging pagkakataon ko para manatili sa Tianyun Group, pero kasal na tayo ngayon. Dapat ko siyang tulungan. Kung ayaw mo, kalimutan na lang. Hindi, gusto ko. Kunin mo. Talaga? Eh ikaw, mahalaga rin sa iyo ang deal na ito, di ba? Maraming trabaho. Makakahanap ako ng iba. Tsaka, masisibak din naman ako sa Tianyun. Masisibak? Unang araw mo pa lang, sino ang may karapatang sisibakin ka? Bahala na. Lalaki ako. Kaya ko yan. Parang may pakialam ako. At sa totoo lang, hindi ko na-close ang deal kay Chairman Fang. Kunin mo na mismo ang kontrata. Niloloko mo ako. Ikaw talaga. Pinatakot mo ako. Ang fake? Nakakainis ka. Umalis ka na. He Tianming, hindi mo ako maiwan. Pumunta ka sa hotel para harangin ako at si Qiani ulit. Tianming, alam kong gusto mo pa ako. Pero pwede bang tumigil ka na sa pang-aabala sa akin? Natatakot ako. Nandito na ang delivery mo. Chani, anong ginagawa mo dito? Sabi mo naghahanap ka ng trabaho. Hindi ako okay. Nagpapahinga lang dito. Kiani, akala mo ba tanga ako? Kung hindi ikaw ang tanga, sino pa? Si Qiani, nakipagtalik sa akin ng mahigit 10 beses. Berdeng-berde na ang ulo mo. Kiani, totoo ba ang sinasabi niya? Hindi mo ako masisisi dito. Wala kang ang disenteng trabaho. Ang hirap ng mga taon na kasama kita. Hindi mo ba alam yon? Kung gusto mong makipaghiwalay, dapat sinabi mo sa akin. Ikaw, Nag-date lang naman tayo. Hindi naman tayo kasal. Hindi ko kailangan ipaliwanag ang sarili ko sa'yo. si. Naiintindihan ko. Nini, bakit pa magsasayang ng salita sa taong nakatakdang nasa ilalim ng lipunan? Tara na. Tara, subukan natin ang mga bagong posisyon. Likiani, makinig ka sa akin. Wala akong kahit anong interes sa'yo. Huwag mong i-flatter ang sarili mo. At simula ngayon, ikaw sa daan mo, ako sa daan ko. Huwag kang lalapit sa akin. Baka wala ka ng tulay na tatawirin pagbalik mo sa kumpanya.
Ang Tianyun ay hindi lugar para sa'yo. Abangan mo, masisibak ka. Chairman Fang, maayos na ang lahat ng pirma. Magaling. Nasa opisina ako. Sige. Narinig ko, binigyan ka raw ng supervisor ng mahirap na kalaban kahapon. Na-close mo ba? Mahirap? Chairman Fang ng Jingnan E-Commerce. Oh. Narinig ko, kahit si Chen Feng, leader ng Team 2, lumuhod, hindi pa rin niya na-close. Chairman Fang, kuya ko siya. Nag-inuman kami kagabi. Kakaprint ko lang ng kontrata. Talaga? Bata ka pa, pero ang laki ng bibig mo. Si Chairman Fang, big shot, hindi ka man lang kilala. Pabayaan na makipag-usap ng deal sa'yo. Si He Tianming, isang araw pa lang dito. Na-close niya talaga. Hindi ka panipaniwala. Hindi ka nagsisinungaling, di ba? Masamang ugali iyan. Tianming, dapat kang maging tapat at down to earth. Ang pagsisinungaling ay makakasama lang sa iyo. Nini, hayaan mo na siyang magpanggap at magsaya. Sinabi na ng supervisor, kung hindi niya maklose ang deal, mag-empake na siya ng mga gamit niya. Kung hindi niya maklose ang deal, kailangan niyang mag-empake at umalis ngayon din. Paano mo alam na hindi ko na-close? Tsaka, Team 2 ka, ako'y Team 1, wala kang pakialam sa usapin ko. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi ako naniniwala na may kontrata sa folder na yan. Mag-empake ka at bumalik ka sa pagde-deliver ng pagkain. Ano ba itong ingay sa oras ng trabaho? Supervisor, dumating kayo sa tamang oras. Sabi ni He Tianming na na-close niya ang deal ng board. Ibibigay na niya sa inyo ang kontrata. Ang galing ng mga kabataan. Patingin nga ng kontrata. Talagang pirma ni Chairman Fang yan. Hindi ka panipaniwala. 100 milyon ang halaga ng deal. Diyos ko, He Tianming, ang commission mo ay hindi bababa sa 1 milyon. Tianming, may girlfriend ka ba? Ano ang tingin mo sa akin? Hey Tianming, ang galing mo naman. Ito ay isang mahirap na deal na hindi kayang i-close ng buong sales department. Chen Feng, paano mo pinamumunuan ng Team 2? Hindi ka kasing galing ng bagong empleyado sa unang araw niya. Imposible. Wala siyang kakayahan para doon. Chen Feng, totoo bang 1 milyon ang commission niya? Malaking pera iyan. He Tianming, nakita ko na ang pirma ni Chairman Fang. He Tianming, nakita ko na ang pirma ni Chairman Fang dati. Peke ito. Baga? Imposible. Kakagaling ko lang kay Chairman Fang. Nakita ko mismo na pumirma siya. Hindi pwedeng peke yan. Tatawagan ko siya ngayon. Nagkamali ka at ayaw mo pang aminin. Wala kang pagsisisi. Hindi kailangan ng Tianyun Group ang empleyadong tulad mo. Sibak ka. Isuko mo ang badge mo. Hindi ko ito tatanggapin ng walang tamang investigasyon. Supervisor, hindi magsisinungaling si Tianming. Matapang kang sumalungat sa iyong superior? Sibak ka rin. Umalis ka na. Huwag mo akong pilitin na tumawag ng security. Bakit mo sinibak si Sheminyu? Isang tao, isang responsibilidad. Aalis ako ng mag-isa. Katawa-tawa. Walang kakayahan sa negosyo, pero magaling sa pekeng dokumento. Ngayon hindi ka lang matatanggal sa Tianyun. I-blacklist ka sa buong industriya. Court, balik ka sa pagde-deliver ng pagkain. Akala ko makakakuha siya ng 1 milyong komisyon. Buti na lang peke pala. Chen Feng, sumama ka sa akin. Ang iba, bumalik na sa trabaho. Bakit ang hirap ng buhay? Tianming, naniniwala ako sa'yo. Si Liu Tianhe ay nagtatangkang nakawin ang iyong komisyon. Masama ang intensyon niya.
Ganoon mo ba ako pinagkakatiwalaan? Walang pekeng kontrata? Noong araw ng interview, aksidenteng nawala ang resume ko. Inabot mo at ibinalik sa akin. Ang taong may mabuting puso ay hindi magsisinungaling. Sayang, wala akong kilala sa mga higher-ups sa Tianyun. Wala akong magagawa sa kanila. Swerte siya sa mga babae. Maganda rin yung babaeng iyon. Ewan, wala kaming feeling sa isa't isa. Tara na, naiinis ako sa kanya. Chen Feng, ginagawa ko ito para sa tiyo mo. Ninakaw mo ang credit ni He Tianming para umangat ka. Pag nakita mo ang presidente, siguraduhing magaling ka. Tito Leo, gagawin ko ang makakaya ko. Kapag nagtagumpay ako, hindi kita malilimutan. Matalino ka. Ang presidente ay laging nakatutok sa Jingnan e-commerce deal. Lahat ng sumubok dati ay nabigo. Ngayong napirmahan mo na, matutuwa ang presidente. Lahat ng reward at promotion ay sayo. Lurok ng buhay. Ang presidente ay talagang karapat-dapat na maging isa sa 4 na dilag ng Jiangcheng. Mas bata at mas maganda kaysa sa naisip ko. Kapag pinahalagahan na ako niya, hindi mahirap na gawin siyang asawa ko. Presidente, ito ang 2 empleyado mula sa departamento ng sales. Sabi nila may importanteng bagay na iulat. Si, Presidente, ito ang kontrata ng kooperasyon sa Jingnan e-commerce. Sana ay isusumite ko ito sa sales director, pero bigla siyang na-terminate kagabi nang walang dahilan. Kaya kailangan kong laktawan ang chain of command. Lin Qingyu, ifire mo agad ang sales director. Ano? Bakit? Kung kaya niyang isara ang deal, kailangan pa bang uminom ng ganyan si He Tianming? I-fire mo siya. I-fire mo lang. Ang Jingnan e-commerce ang deal na lagi kong gusto. Kahit anong reward ang gusto mo, ibibigay ko. Gusto kong sumali sa opisina ng presidente para direktang maglingkod sa presidente. Madaling ayusin iyan, pero kailangan kong kumpirmahin 1 beses pa. Ikaw ba talaga ang nagsara ng deal na Kalimutan mo na. Ire-report ko ito sa direktor. Hindi ako naniniwalang walang kahit isang magaling na executive sa buong kumpanya. Ang sales director, tila sinibak ng presidente kagabi. Talaga? Eksperto ako sa chismis. May hindi ba ako alam? Uy, ano gagawin mo kung wala ako? Napaka-decisive ng presidente. Malamang interesante siyang babae. Sayang, masisibak ako bago ko pa siya makilala. Baka dapat tayo dumiretso sa presidente para mag-apela. Pakialaman ba ng presidente ang ganyang kaliit na bagay? Subukan lang. Mas mabuti kaysa walang gawin. Tara na. Tara na. Na-close mo ba talaga itong deal? Busy ang presidente. Hindi niya malalaman ang maliliit na bagay sa sales. Sinusubukan akong bitagin. Presidente, sumusumpa ako sa langit. Ang kontratang ito ay talagang na-close ko. Siguradong walang kasinungalingan. Walang parusa sa pagsisinungaling. Hindi ganoon kabigat ang sumpa na yan. Kung nagsisinungaling ako, tamaan sana ako ng kidlat at i-blacklist sa buong industriya at mabangga ng sasakyan at iwanan ako ng asawa ko para sa iba. Wala namang paraan na malalaman mo ang totoo. Kaya bakit ako matatakot? Nanunumpa ng ganyan kabigat na walang kahirap-hirap. Talagang kahanga-hanga. May magandang hinaharap ang ganyang talento. Sige, naniniwala ako sa'yo. Pumunta ka sa sales department. Ibibigay ko sa'yo ang nararapat na gantimpala sa harap ng lahat ng Presidente Ouyang, kayo. May patakaran si Chairman Fang pagdating sa pag-inom kasama ng mga potensyal na kasosyo. Bago ang anumang usapang negosyo, kailangan mong maubos ang 10 baso. Saka ka lang makakaupo at makakapag-usap. Presidente, hindi ba kayo nagtitiwala sa akin? Hindi naman sa hindi ako nagtitiwala sa iyo. Gusto ko lang makita ng lahat ang iyong kakayahan. Pagkatapos ng lahat, ang promotion mo sa President's Office ay dapat na karapat-dapat. Ang mga staff ng President's Office ay nagsisimula sa 3 milyon kada taon. Chen Feng, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito.
Noong nakaraan, 5 lang na baso ang kaya ko. Pero para sa posisyon sa President's Office, itutuloy ko ito. Tapos na. Wala na. Chen Feng, sumuka ka bago mo pa naubos ang mga pambating inumin. Paano mo maiinom si Chairman Fang at malalasing siya? At maisara ang deal? Presidente, kaya ko pang uminom. Kaya ko pang uminom. Ang lala ng tolerance mo. Mas malala pa sa akin. Hindi ba si He Tianming ang nagsara ng deal sa Jingnan e-commerce? Oo, si He Tianming ang nag-effort at ikaw, walang kwentang manloloko, inagaw mo ang credit niya. Chen Feng, nakakadiri ka. Kumusta po, Presidente? Kumusta po, Presidente? Ako si He Tianming, bagong empleyado sa sales. Ang presidente ay nasa sales. Dinidisiplina si Chen Feng. Tara na. Dinidisiplina si Chen Feng. Paano nalaman ng Presidente na may ginawang mali si Chen Feng? Tingnan natin. Tara na. Anong kalokohan ang pinagsasabi ninyo? Nagkaroon lang ako ng off day ngayon. Nagdugo at nagpawis ako para sa Tianyun Group. Ang Jingnan deal ay napanalunan ko. Baso-baso. Gago ka, wala ka pa ring pagsisisi. Malinaw na si He Tianming ang nagsara ng Jingnan contract. Secretary Lin, i-blacklist mo siya sa buong industriya. Opo. President, hayaan niyo akong mag-explain. Chen Feng, pinahahalagahan kita ng sobra at ninakaw mo ang tagumpay ng iba. Tito Liu, bakit mo ako hinahampas? Sinong Tito Liu mo? Lumabas ka sa Tianyun Group ngayon din. Mula ngayon, sa tuwing makikita kita, hahampasin kita. Ikaw ang nagsabi sa akin na nakawin iyon. Ngayon nagpapakabait ka, Liu Changhe. Ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? President, 5 taon akong nagtrabaho ng masipag sa Tianyun Group. Wala akong ginawang pagkakanulo sa kumpanya. Inatasan mo ang bagong empleyadong tulad ni He Tianming na humawak sa malaking deal na Jingnan e-commerce. Kung hindi para sirain siya, para saan pa? Ako, sinusubukan ko lang siyang sanayin. Kalokohan, pinaalis mo pa siya. Liu Changhe, akala mo ba pag sinampal mo ako ay malilinis ang pangalan mo? Panaginip mo lang. Kung ma-fire ako, ma-fire ka rin. Tanga. Kung hindi dahil sa tito mo. Ang sama nito. Secretary Lin, i-fire mo silang dalawa. At i-fire mo lahat ng koneksyon ni Chen Feng sa kumpanya. Ang saya. Mukhang pinapagalitan si Chen Feng. Siya yung presidente. Nakita ko siya sa likod. Hindi ko inaasahang personally siyang tatayo para sa akin. Paano nalaman ng Presidente? Ang bilis. Mabuting tao ang presidente. Tara, puntahan natin. Ito ang unang pagkakataon natin bilang regular na empleyado na makilala ang boss. Tara na. Pero pamilyar ang likod ng Presidente. Ang lalaking ito, naglakas loob na maging malambing sa ibang babae bago makipagkita sa asawa niya. Naghahanap ba siya ng gulo? Anong problema? Wala. Hindi ka pa makakapasok. Maghintay ka sa meeting room. Ikaw na ang bahala sa natitira kasama ng mga tauhan mo. At sabihin kay He Tianming na bumalik na sa trabaho. Childhood sweetheart o love at first sight? Alin ang dapat kong piliin? Love at first sight? Ano yung pinagsasabi mo? He Tianming, gumawa ka ng malaking gulo sa pagtanggal ng 2 empleyado. Hindi ba't para lang yun makaganti sa kanila? Para kay He Tianming. Pinoprocess ko lang ito ng walang kinikilingan. Walang personal na damdamin. Talaga? He Tianming, masakit ba ang ulo mo? I-massage kita. Ni-record mo talaga?
Kung hindi ko ginawa, paano mo makikita ang tunay mong nararamdaman? Para lang sa sarili ko ang puso ko. Pag-isipan mo ang nararamdaman mo ng mag-isa. Ah, oo nga. Dapat pa bang bayaran ang komisyon ni He Tianming? Ikaw na ang magpasya. At saka, walang pinuno ang sales department ngayon. Paano kung ibigay natin sa kanya? Qingyu, napansin ko na may nararamdaman ka kay He Tianming. Damdamin? Anong damdamin? Huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Asawa mo siya. At hindi talaga siya ang tipo ko. Kasal na peke lang yan. Maghihiwalay din naman kami. Kung gusto mo siya, pwede ka nang magsimulang makipagrelasyon sa kanya ngayon. Hindi ako makikialam. Talaga? Oh. Dahil pumayag ka, sige, makikipagrelasyon na ako sa kanya. Tsaka, masyado pang maaga para gawing direktor si He Tianming. Pero gawin naman siyang team leader, okay lang naman, di ba? See ya. Bakit mabilis ang tibok ng puso ko? Ang bilis? Anong nangyayari sa akin? Mahal, narinig ko na promote ka. Kaya nagmamadali akong umuwi matapos i-entertain ang mga kliyente. Mahal, bakit hindi ka mukhang masaya sa promotion? Gusto mo bang mag-celebrate tayo ngayong gabi? Li Chani, hindi mo pa alam. Na-fire si Chen Feng dahil ninakaw niya ang credit ni He Tianming. Chen Feng, hindi lang na-fire, na-blacklist pa sa buong industriya. Umiikot ang mundo. Balang araw, magsisisi ang Tianyon sa ginawa nila sa akin. Kiani, ipak mo na ang gamit mo. Sumama ka sa akin. Chen Feng, hindi ko pa natatapos ang project ko. Hindi pa ako pwedeng umalis. Huwag mong kalimutan, ako ang nag-ayos ng trabaho mo rito. Ngayon, hindi ka na makikinig sa akin? Bakit siya makikinig sa'yo? Chen Feng, ang funny mo. Sumama lang siya sa'yo dahil may future ka sa Tianyun Group. Ngayong na-blacklist ka, ang kaya mo lang ay mangalkal. Bobo lang ang sasama sa'yo. He Tianming, ang bilog ng mundo ay umiikot. Balang araw, ipapaluhod kita sa harap ko. Noong binuli mo si Tianming, dapat naalala mo ang kasabihang iyon. Ngayon, inaani mo lang ang iyong itinanim. He Tianming, congratulations! Hindi lang ikaw ang nakaklose ng 100 million deal para sa kumpanya na ikinatuwa ng presidente at kumita ka pa ng 1 milyon na komisyon. Oh my God, 1 milyon. Ang galing, ang inggit, ang $100 million deal ay pangarap ko. Inaprubahan ng presidente si He Tianming bilang leader ng sales team 2, pumalit kay Chen Feng. Naniniwala ako na sa pamumuno ni Tianming, lahat tayo ay makakapag-close ng malalaking deal at kikita ng malaki. Welcome, bagong team leader. Paano? Welcome, bagong team leader. Salamat, salamat. Pagdating ng commission, libre ko kayo ng dinner. Mabuhay ang team leader. Galing, mabuhay ang team leader. Mga walang utang na loob. Kapag bumalik ako, lahat kayo magbabayad. Team leader, pahingi naman ng konting swerte mo. Team leader, dahan-dahan, dahan-dahan, pahawak naman. Gusto ko ring magkadil. Dahan-dahan. Team leader, ang ganda ng katawan mo. Oy, ayusin nyo, ha? Si Tianming ay akin. Tianming, congratulations. Alam kong magtatagumpay ka. Kung hindi mo ako pinaglaruan ng matagal, mas maaga sana akong nagtagumpay. Likiani, kung may hiya ka pa, mag-resign ka na. Hindi ko pinapayagan ang mga tulad mo sa team ko. Tianming. Pero lahat nagkakamali. Hiwalay na kami ni Chen Feng. Hindi ko na siya kokontakin. Umalis ka. Nakakasuka kang makita. Nandito ka ba? Gusto mo bang sapakin kita? Ano? Hindi ba sapat ang $1 milyong para sa sakit ng relasyon mo? Hindi iyon totoong relasyon. Nabulag lang ako. Kaya, bakit ka malungkot?
Kahit aso na inalagaan mo ng 4 na taon. Kalimutan na. Pagkatapos ngayong gabi, hayaang dalhin ng hangin ang lahat. Maraming mabubuting babae sa labas. Humanap ka lang ng tama. Anong tingin mo sa akin? Bala ko sanang lihim kang gustuhin saglit. Pero ang galing mo. Natatakot ako. Kung magtatagal pa ako, baka may ibang babae nang agawin ka. Ate Mingyo, ako, Tianming, pwede mo akong subukan. Kung hindi mag-workout, maghihiwalay tayo ng maayos. Hindi kita kakapitan. kung sasabihin kong may asawa na ako, masasaktan siya. Anong gagawin ko? Bakit hindi ito lalaki kumilos? Nakakainis? Kung hindi ka magsasalita, ituturing ko ng oo. Hello, ma. Tianming, pupunta kami ng tatay mo sa Jiangcheng. I-send mo ang address ng inuupahan mo. Zheng Wei, 22 anyos na si Tianming. Pumasok na siya sa lipunan at may trabaho na. Hindi ba natin dapat sabihin sa kanya ang tunay niyang pagkatao? Noong nakaraang buwan, ang apo ni Old Dong ay nag-drag race sa lungsod, nakapatay ng tao at tumakas, na sentensyahan ng 7 taon. Ang anak ni Old Joe ay nakabuntis ng ilang babae. Kamakalawa, nanggulo sila sa headquarters ng grupo. Pero iba ang ugali ni Tianming sa kanila. Mabait siyang bata. Nagbabago ang lalaki kapag may pera. Zheng Wei, ikaw ang chairman ng Shenlong Group, pero ang anak natin ay pinadala sa probinsya mula pagkabata. Marami na siyang pinagdaanan. Ginagamit pa rin niya ang pagiging taga-probinsya para makahanap ng mabuting asawa. Ayaw kong ang magiging manugang ko ay para lang sa pera ng pamilya natin. Pero sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, napakahirap makahanap ng asawa. Kung hindi siya makahanap, hayaan siyang mamuhay ng simple. Ayos lang iyon. Sir, ma'am, nandito na ang rental ng binata. Xiao Liu, umalis ka na agad. Huwag mong hayaang mapansin ni Tianming. Opo. Tatay. Tay. Nay. Luxury car ba ang sinakyan mo? Milyon-milyon siguro ang halaga ng kotse na ito. Mahal na pasahero, tapos na po ang serbisyo. Paki-rate po kami ng 5 stars. Oo. Nag-ride hailing kami. Diba? Mahal? Napaka-komportable talaga ng mga luxury car, diba? Tay. Nay. Talagang magsisikap ako para kumita. Balang araw, bibili ako ng luxury car at bibigyan kayo ng magandang buhay. Anak, nagtatrabaho ka ba hanggang hating gabi? Pumayat ka. Huwag masyadong magpakahirap. Gusto lang namin ni tatay na maging malusog ka. Ayos lang, Nay. Kaban. Dapat magsikap ang isang lalaki. Mabuting anak. Naniniwala ang tatay mo sa'yo. Anak, gising ka na. Eto, uminom ka ng chicken soup para lumakas ka. Ang bango. Nay. Swerte ko at nandito ka. Anak, yan lang ba ang kinakain mo? Hindi pwede yan. Eto, bumili ka ng masarap na pagkain. Nay,
Hindi ko matanggap ito, kumikita na ako. At kayo ni tatay, nagtatrabaho ng mabuti sa baybayin. Kunin mo na lang, sabi ko. Anak, kinuwento mo sa akin ang tungkol sa nobya mo. Kumusta na siya? Kailan mo siya dadalhin para makilala kami? Nobya? Yung ex-girlfriend. Matagal na kaming nag-break. Wala ka bang nobya ngayon? May sikreto. Sabi ng tatay mo, kailangan naming maghintay hanggang makasal ka para sabihin sa'yo. Mukhang kailangan naming maghintay. Pagkasal? Kasal ka na ba? Ilang araw lang ang nakalipas. Pwede mo na bang sabihin ang sikreto? Tianming, dalhin mo muna ang asawa mo para makilala namin. Hello, Kai. Si. Peking kasal lang ito kay Ouyang Mingfei. Pumayag kaya siyang makipagkita sa mga magulang ko? At ano ba talaga ang tinatawag na sikretong ito? Naglabas na ang HR ng appointment para kay He Tianming sa sales department. Sige, i-book mo ako ng ticket papuntang Maldives. Para sa business trip. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Kailangan mong bantayan ang kumpanya habang wala ako. Ulit? Ikaw masaya, ako trabaho. Magha-honeymoon ka ba? Sige, edi magbubook ako ng 2 ticket. At ipapaprepare ko sa hotel. Sa Maldives, ang luxury honeymoon suite. Ikaw at si He Tianming ay mananatili ng hindi bababa sa 1 buwan, di ba? Ano? Ano ba ang naiisip mo? Ako lang. Kahit na kami ni He Tianming ay nagkuha ng marriage certificate, hindi ko man lang maintindihan kung ano ito sa pagitan natin. Hello? Ouyang Mingfei. He Tianming, alam na ba niya na tinulungan ko siya? Tama. Kaya gusto kitang hingan ng pabor. Sige, pero baka hindi ako makatulong. Nandito ang mga magulang ko. Narinig nila na nagpakasal ako at gusto kang makilala. Siyempre alam ko na peke lang itong kasal. Hindi mo na kailangan silang makilala. Kung sinabi mong hindi ko kailangan, bakit pa ako pupunta? Hindi ako pupunta. Pero sinabi ng mga magulang ko na may sikreto sila. Sabi nila, saka lang nila sasabihin pag nakilala ka na nila. Kaya gusto kitang tanungin. Okay lang. Kung ayaw mo, wag na lang. He Tianming, anong tingin mo sa akin? Pupunta ako, kaya ko. Ipadala mo ang address. Anong ginagawa mo? Kailangan mong makasama siya ng mas madalas para maintindihan mo ang totoo mong nararamdaman. Hindi mo ba narinig? Gamit lang ako sa kanya. Ginagamit lang ako. Tama. Pero naisip mo ba kung bakit ka galit? Hindi niya ako sineseryoso. Hindi ba dapat akong magalit? Kita mo, galit ka dahil hindi kanya trinato bilang asawa. Ma'am, halata pong gusto niyo siya. Gusto ko siya? Hindi ko siya matiis. Oo. Galit ka sa kanya. Hindi mo siya gusto. Paano kung ako na ang pumunta sa parents niya para sa iyo? Okay lang sa akin na gamitin ako. ULO District, Mingjun Community. Unit 520. Mag-focus ka na lang sa kumpanya. Ako na ang bahala sa personal kong usapin. Magbubook pa ba ako ng tickets papuntang Maldives? Ang mga babaeng hindi pa nagmahal, sobrang clueless talaga. Pero dati, sobrang attached siya sa binatang iyon. Ngayon bakit sobrang gusto niya si He Tianming? President, bakit po kayo nandito? Gusto ko lang sumubok ng damit. Isasubok ko na po. Ito po ang mga bago naming disenyo. Kukunin ko lang. Simple lang. Huwag masyadong flashy. Kumusta? President, bagay po sa inyo ang lahat. Subok pa ako ng 2. President, dadalo po ba kayo sa napakahalagang bangkete? Napakahalaga. Mukhang hindi siya darating. Okay lang. Hindi naman kami close.
Akala ko hindi ka darating. Lagi kong tinutupad ang pangako ko. Hindi ka ba makapaniwala sa akin, kahit kaunti? Akyat na tayo. Baka hinihintay na tayo ng mga magulang ko. Uy, ikaw, wala ka bang napansin na iba sa akin ngayon? Wala. Kalimutan mo na. Sayang lang, oras ko sa'yo. Uy, sabihin mo na ngayon, kung gusto mo. Ayoko. Bakit siya galit? Wala naman akong ginawa sa kanya. Ang kakaiba ng mga babae. Nini, alam mo ba kung ano ang gustong kainin ni Tianming? Paano ko malalaman? Ang paboritong ulam ni Tianming ay fish-flavored eggplant. Sige, gagawa tayo ng isa pang fish-flavored eggplant. Ma, pa, andito na ako. Tamang-tama ang oras. Malapit ng handa ang hapunan. Sino to? Ma? Tianming, niluto ko ang paborito mong ulam. Fish-flavored eggplant. Isa na naman? Tianming, ano bang nangyayari? Ma, pa, ito ang ex-girlfriend ko. Likiani. Wala kang hiya. Sinundan mo ako sa bahay? Tianming, pumunta ako para makipagbalikan sa'yo. Bakit may iba ka ng babae? Makipagbalikan? Umayag ba ako? Sino ka? Bakit mo sinisira ang relasyon namin ni Tianming? Sorry, kasal na kami ni He Tianming. Ikaw yata ang sumisira ng lahat. Ano? Ikaw? Kasal ka na? Kung may nakilala akong mas maganda, syempre magpapakasal ako. Kailangan ba kitang hintayin? Dapat ba kitang hintayin? Deserve mo ba yan? Wag na. Baka hindi na ako dapat pumunta ngayon. Teka. Ayoko ng fish-flavored eggplant. Pasensya na talaga. Tawag agad siya sa akin ng mom nung pumasok siya. Ako ang may sala sa pagkakamali ko. Ito ang unang beses na may nakita akong nagpapanggap na manugang. Ang mga ganyang tao, bobo, o masama ang ugali. Tay, ma, okay lang. Hindi pa tayo nagkikita dati, kaya normal lang magkamali. Mahal, nakalimutan mo bang ipadala ang marriage certificate natin kina mom at dad? Nakalimutan ko. Tingnan mo naman ang sarili mo, ang pabaya. Huwag mo siyang sisihin. Kasal na siya. Kapag napirmahan na ang certificate, sa asawa na siya. Wala na ito sa iyong lugar. Mahal, narinig mo ba yon? Simula ngayon, ako na ang bahala, sabi ni mama. Oh. Sige. Halika, umupo ka at kumain na. Ma, ito ay maliit na regalo na binili ko para sa inyo. Wala naman mahal. Sana hindi po kayo magalit. Siyempre gusto namin. Masaya kami sa kahit anong ibigay mo sa amin. Itong jade bracelet, 200,000 pataas. Ang luxury watch, 300,000 pataas. Ang manugang natin, sobrang generous at maganda rin siya. Satisfied ka na ba? Sobrang satisfied. Halika. Ito ay para sa ating manugang. Anong kinalaman mo dito? Ngayong may manugang ka na, nakalimutan mo na ang anak mo. Anak, halika. Ngayon, nagpakasal ka. Simula ngayon, adult ka na. Makikipag-inuman sa iyo si tatay. Tay, ito ang unang beses na uminom ka kasama ko. Dati, lagi kitang itinuturing na bata. Simula ngayon, ituturing na kitang adulto. Magsumikap ka, unahin ang pamilya, at alagaan ang asawa mo. Mula nang magkaroon ng problema ang pamilya, hindi ko na naramdaman ang ganitong mainit na atmosfera.
Talagang kamukha niya ang binatang iyon. Pero malamang hindi siya iyon. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Bakit mo pinikit ang mga mata mo? Tinanong ko lang kung magkano ang halaga ng regalo, ililipat ko na lang sa iyo ang pera. Ano? Hindi ko pwedeng hayaan kang malugi. Peke naman ang lahat sa pagitan natin. Maayos naman ang lahat, bakit bigla siyang nagalit? Chengbai, mukhang oras na para ipasa ang heirloom na kwintas ng pamilya He. Hindi mo ba naisip na kamukha niya ang taong iyon? Ibig mong sabihin si Ouyang Long na may matinding sama ng loob sa ating pamilya? Makikita sa tingin niya kay Tianming na may gusto siya. Pero kung siya talaga ay anak ni Ouyang Long, hey, sawing kapalaran. Pero kung siya talaga ay anak ni Ouyang Long, sawing kapalaran. Paano nakilala ng magulang ni He Tianming ang walang kwentang tao? Oy. Lahat nagse-celebrate ng kasal, bakit ikaw ang mukhang malungkot? Lola, mayroon ka bang hindi sinasabi sa akin tungkol kay He? Yung babaeng tagalin, ang dami niyang koneksyon. Hindi ba siya nakatulong sa'yo na makahanap? Si He Tianming ay lumaki sa probinsya, pero sabi, matagal nang nagtatrabaho ang mga magulang niya sa baybay dagat. Pero hindi ko malaman kung saan eksakto. Nakilala ko siya ngayon. Simple lang ang damit niya, pero ang kanyang tindig ay hindi mukhang magsasaka. Ano bang pakiramdam mo sa mga nakaraang araw kasama si He Tianming? Okay lang po. Pinilit niyo po akong kumuha ng kasal, kaya ginagawa ko na lang ang makakaya ko. Pero sa tingin niya, peke ang kasal, at gusto na niyang makipag-divorce agad. Diborsyo? Talaga bang hahayaan mo siyang umalis? Bakit hindi? Wala naman kaming pagmamahalan. Kung hindi lang ako natatakot na magalit kayo, matagal na sana akong nag-divorce. E di mag-divorce ka na bukas. Seryoso? Mas matapang pa ang ugali mo kaysa sa akin. Kung hindi mo siya nagustuhan, kahit na pinilit ka ni Lola, hindi ka sana tumuntong sa pinto ng Civil Affairs Bureau. Ibig mong sabihin, gusto ko na pala siya mula pa noong una. Hindi nagkataon ang kasal ninyo. Ako ang nag-ayos. Siya talaga ay... Oy, Mingfei, naakawi, na ako. Ang pangako po ba ng pamilya Ouyang ay valid? Di ba iyon ang young master ng pamilya, He? Pagkatapos mong ayusin ang usapin sa young master ng pamilya He, saka natin pag-uusapan si He Tianming. Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok. Ipaalam ko po muna sa presidente. Batang babae, paano nakapasok sa Tianyun Group ang tulad mong tanga? Alam mo ba kung sino ako? President, pasensya na po. pwede ka nang umalis. Mingfei. Ang tanga, sibakin mo siya. Wala kang pakialam. Umalis ka. Opo.
Young Master He. Wala kang pakialam sa kung paano kumukuha at namamahala ang Tianyun ng mga empleyado nito. Biro lang. Mag-aaksaya ba ako ng oras sa isang walang kwentang tao? Hindi worth it. Tara, sa negosyo na tayo. Ming-Fei, mahigit 20 taon na tayong magkakilala. Magkasama tayong naglalaro mula noong nasa lampin pa tayo. Nasasaktan ako na ganyan kakalayo sa akin. 5 taon kang nasa abroad. Natural lang na lumayo ang loob. Hindi na tayo pareho ng landas. Diretso na tayo sa negosyo. Bumalik ako, Kasal? mahigit 10 taon na frame at nakulong ang tatay mo. Biglang nalugi ang pamilya Ouyang. Nagbigay ng emergency funds ang tatay ko at nag-ayos ng kasunduan sa kasal sa inyo. Kaya bumalik ka para pakasalan ako? Magkasama tayong lumaki at bagay ang mga pamilya natin. Dapat masaya kang tanggapin. May asawa na ako. At wala akong balak makipaghiwalay. Ouyang Ming-Fei, paano nangahas ang pamilya mo na sumira sa pangako? Hishirong, ang pag-aaral mo sa ibang bansa ay ginastos ko ng mahigit 100 milyon. At ang 300 milyong utang ng tatay mong sugarol ay binayaran mo rin. Akala mo ba namumulot lang ako ng pera? Sige, kalimutan na ang engagement. Binabati kita. Narinig ko na kailangan ng director ang sales department ninyo. Gusto ko ang posisyon na iyon. Hindi naman problema, di ba? Kaya ang babaeng nakita mo sa inuupahan ni He Tianming ay talagang siya. Opo, Young Master He. Hindi ko talaga maintindihan. Itong si He Tianming, dati araw-araw sa eskwela ay kumakain ng plain steamed buns. Bago sumali, isa lang siyang mababang empleyado. Paano siya napangasawa ng presidente? Si He Tianming ay isa lang pawn. Isang pawn para harapin ako. Ouyang Ming-Fei, mas gugustuhin mo pang pakasalan ang isang probinsyano kaysa sa akin? Talagang hindi mo ako sineseryoso. Ituturing kong oo iyon. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ka satisfied, pwedeng mo akong tanggalin kahit kailan. Hello, team leader. Huwag mo nang gawin yan ulit. Ang awkward. Balik na sa trabaho. Uy, anong nangyayari? Hindi ka ba nasa business trip ngayon? Natapos ko na kahapon, nag-overtime ako. Ngayon, gusto kitang sabayan sa tanghalian. Ako ang gumawa nito. Sobrang sarap. Ate Mingyu, Ate Mingyu pa rin ang tawag mo sa akin? Mingyu na lang tawagin mo, o kaya Yuyu. Ate Mingyu, kailangan kong maging tapat sa iyo. Tungkol sa ex mo? Nakaraan na yon. Huwag na nating balikan. Ate Mingyu, sa totoo lang, meron na. Hello sa inyong lahat. Ako ang bagong sales director ninyo, He Shirong. Director He, ako si He Tianming, team leader ng sales team 2. Mabuti. Nabalitaan na kita. Na-close mo ang Jingnan e-commerce deal. Kahanga-hanga. Ililibre kita ng inumin mamayang gabi. Salamat po, Director. Bilang miyembro ng sales team ng Tianyun, dapat ko lang gawin yan. Hindi na kailangan ng inom. Siyempre, pero hindi lang ako ang nagpapasalamat. Nagpapasalamat din ako sa ngalan ng presidente ng Tianyun, si Ouyang Ming-Fei. Bilang fiancé niya, responsibilidad kong alagaan ang mga natatanging empleyado. Fiancé NG President NG Tianyun Group na si Ouyang Ming-Fei. Wala namang mali. Binata, ipagpatuloy mo ang maganda mong trabaho. Umaasa ako sa'yo. Tianming, ang bagong presidente. Pinapahalagahan ka niya. Bakit hindi ka masaya? Ouyang Ming-Fei ba ang presidente ng grupo natin? Oo. Hindi mo ba alam? Hindi. Paano ko malalaman? Hindi ako pumapansin. Misteryoso siya palagi at maikli pa lang ang panahon mo dito. Normal lang na hindi mo alam. Pero mukhang bukas ang direktor na ito tungkol sa relasyon niya sa presidente. Mukhang matatag sila. Baka marinig natin ang tungkol sa kasal nila. Presidente, narinig ko na bumalik si Hishiro. Nagkita na kami.
Noong bumagsak ang pamilya mo, bigla siyang nag-aral sa ibang bansa. Ngayong umuunlad ang Tianyun Group sa ilalim mo, bumalik siya. Malamang para kunin ang engagement. Sinabi ko sa kanya na kasal na ako, pero hiniling niya ang posisyon ng sales director. Alam ba niya na si Hee Tianming ang asawa mo? Malamang, hindi. Nagulat siya. Nagkataon lang. Bakit ka nandito? Dahil nandito ka rin, totoo na pala lahat. Iiwan ko kayong dalawa mag-usap. Sa reaksyon mo, malamang may sinabi si Hishirong sa'yo. Kung may time ka ngayon, mag-divorce na tayo. Anong sinabi niya sa'yo? Ano pa? Na-fiancé ka niya. Pekeng kasal naman ito, kung mas maaga tayong mag-divorce. Mas mababawasan ang problema sa inyong dalawa. Kaya, akala mo nagtantrum ako at kumuha ng certificate kasama mo dahil nakikipag-away ako sa kanya? Hindi ako nang huhula. Wala akong karapatang manghula. Ang buong bagay na ito sa atin ay isang patawa. Tigil. Sang-ayon ako. Busy ako. Umalis ka. Si. Paalam. Sige, mag-divorce. Hindi mo ako gusto. Hindi rin kita gusto. Tianming, hindi ganoon ang relasyon ni Ming Fei at Hishirong sa tingin mo. Wala yon. Hindi ako bagay sa kanya, mababang empleyado lang ako. At siya ang presidente ng Tianyun Group. Pwede kang dahan-dahang makahabol, at ang pag-ibig ay kayang lampasan ang material at sosyal na antas. Pag-ibig? Ilang araw pa lang tayo magkakilala, paano magkakaroon ng ganoon? Anyway, siguradong hihiwalayan ko si Ouyang Mingfei. Hee Tianming, huwag mong gawing marangal ang iyong pagsuko. Hindi ko pa nakita si Ming Fei na ganito kasakit ang loob para sa iba. Pagsisisihan mo ang pagsuko sa kanya. Ang pabaya mo. Huwag mo siyang sisihin. Kasal na siya. Kapag napirmahan na ang sertipiko, pag-aari na siya ng asawa niya. Wala ka nang pakialam. Mahal, narinig mo ba yon? Simula ngayon, ako na ang bahala. Walang kontra. Nagsalita na si nanay. Oh. Pero ano ngayon? Puro acting yan. Puro ilusyon. Tama. Tianming, bakit ka umalis mag-isa? Anong problema, Tianming? Sobra ba ang sigla ko para sa'yo? Hindi. Hindi ikaw. Ako. Napansin kong nababagabag ka simula nang dumating si Director He ngayon. Girlfriend mo ako. Sabihin mo lang sa akin kahit ano. Ate Mingyu, hindi ako pwedeng maging boyfriend mo. Pwede bang malaman kung bakit? Na-in-love ako kay Ouyang Mingfei. Pero kung sasabihin ko sa kanya ang totoo, masasaktan lang siya. Hindi pa ako naka-move on sa huli kong relasyon. Akala ko gusto mo si Director He. Tinakot mo ako. Okay lang. Pwede kang mag-adjust ng dahan-dahan. Oo nga. Malapit lang ang apartment ko. Gusto mong makita ang pusa ko? Ha? Marunong mag-backflip ang pusa ko. Para matulungan si Tianming na maka-move on, kailangan kong maging mas proactive. Hello. Ako si Hishirong. Nangako akong ililibre kita ng inumin. Director He, may iba akong gagawin. Isend ko sa iyo ang address. Ayos na yan. Kung ayaw mong pumunta, wag. Leader lang siya. Ano naman?
May mga bagay na kailangan mong harapin sa bandang huli. Sige, tapos, pagkatapos mong uminom, pwede kang pumunta sa apartment ko. Ang pusa ko talaga, marunong mag-backflip. Master He, natatakot ba dumating yung bag? Anong karangalan, inanyayahan ka ni Young Master He para uminom? Kung hindi ka pumunta, parang naghahanap ka ng gulo. Young Master He, isa lang siyang mababang team leader. Sulit ba siya na bilhan mo siya ng inumin? Halatang walang alam na baguhan. Oras na para turuan siya ng leksyon. Magiging masaya ang gabing ito. Ang gago na ito, lagi akong hinahadlangan. Huwag kang magpigil ngayong gabi. Wasakin mo siya. Saan mo nakukuha ang lakas ng loob para utusan ako? Tama, tama. Sumobra ako. Susunod ako sa iyo. Ilagay mo ito sa inumin ni He Tianming. Bakit ka nagbibisikleta dito? Umalis ka. Nandito ako para gumastos. Nakakatawa, nakasakay ka ng sira-sirang bisikleta papunta dito? Alam mo ba na ang isang bote ng alak dito ay nagkakahalaga ng 200,000? Kaya mo bang bayaran yan? Lumayas ka. Mahal, tingnan mo. Inaapi na naman ang anak natin dahil kasal na siya. Hindi ba dapat nating sabihin sa kanya ang Hindi pa. Ang kasaysayan ng pamilya natin sa mga Ouyang. Galing yan sa nakaraang henerasyon. Hinayaan mong magdusa ang anak natin sa lahat ng hirap. Wala akong pakialam. Sasabihin ko sa kanya ngayon. Kumalma ka. Pero itong club ay pag-aari ng pamilya He natin. Walang saysay na hindi siya makapasok nasa pintuan lang siya. Chairman, ano po ang utos ninyo? Puntahan mo ang Young Master sa pinto. Pero huwag mo munang ibunyag kung sino siya. Ano? Nandito na ang Young Master? Sige, pupunta na ako agad. Bakit ka bumalik? Sinabi ko nang umalis ka. Hindi. May nag-imbita sa akin na uminom. Walang rule na pwedeng paalisin ang paying customer. Sumusunod lang ako sa protocol. Tama na. Anong protocol? Mahal na panauhin, pumasok po kayo. Young. Sir, ako ang general manager ng club na ito. Tawagin niyo na lang akong Old Zhao. Ito ang hitsura ng isang leader. Ibang-iba. Anong private room ang nasa inyo? Hayaan niyo akong ihatid kayo. Hindi na kailangan. Kaya ko nang hanapin mag-isa. Sige, bigyan kita ng card ko. Kung may kailangan po kayo, sabihin lang sa akin. Alamin mo kung saang private room pumunta ang binatang iyon. Padalhan mo ng 2 bote ng pinakamahal naming alak. Tianming, maupo ka. Shenfeng, bakit ka nakatayo diyan? Magbuhos ka ng inumin. Tianming, sila ang mga tropa ko. Huwag kang mahiya. Parang bahay mo lang. Salamat. Tianming, narinig ko na close mo ang deal kay Chairman Fang ng Jingnan Group. Wala sa amin ang makakapantay sa'yo. Negosyo lang yan. Ngayong gabi, puro saya lang. Bawal pilitin si Tianming na uminom. Karapat-dapat ang ugali niya kay Ouyang Mingfei. Sir He, narinig ko bumalik ka para pakasalan si Ouyang Mingfei. Hindi pa. Si Mingfei, nakafocus sa career niya. Tumutulong lang ako ngayon. Ang kasal, pwedeng antayin. Maaaring may kakayahan si Mingfei, pero babae pa rin siya kapag nagpakasal na sila. Malamang doble ang halaga ng Tianyun Group sa ilalim ni Sir He. Kaya ito ang agwat ng tao. Ang simula nila ay ang finish line na hindi ko maabot. Tianming. Oh, ang pamilya namin ay ordinaryo lang. Wag na. Tagay. Talagang hari ng sales. Tara, tara, punuin mo. Uminom pa.
Anong nangyayari? May mali sa inumin na ito. Mahal, bakit ka nandito? Sa inyo na ang private room? Kayo na ang bahala sa natitira? Tara na. Salamat, young Master He. Videohan ko lahat. Sigurado, masisira siya. Chen-Feng, dito ba? Oh, bakit ka nahihiya? Para namang hindi pa natin to ginawa dati. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipapakita ang mukha mo. Di ba sabi mo malapit si He Tianming kay President Ouyang at nakilala pa niya ang mga magulang? Kapag naalis na natin si He Tianming, si President Ouyang ay mapapasa Young Master He. Ang ating magiging tagumpay ay dahil kay Young Master He. He Shirong. Nasaan si He Tianming? He Tianming? Oh, kakatapos lang naming uminom. Tinutulungan siya ng girlfriend niya para magpakatino. Gago. Tabi. Ming Fei, isa lang siyang isda sa kanal. Itinuturing mo ba siyang asawa mo? Kasal na ako sa kanya. Asawa ko siya. At 1,000, 10,000 beses siyang mas mabuti kaysa sayo. Di tulad mo, hipokrito at tunay na kontrabida. Ming Fei, sobra na yan. Sino ka ba? Wala kang karapatang magsalita dito. Sabi, o hindi. Ming Fei, wag mong kalimutan. Malaki ang utang na loob ng pamilya mo sa amin. Babayaran ko ang utang na loob. Si. Mas malala pa ang nasa loob. Umalis ka na para hindi ka mapahiya. Kapag nagising siya bukas, hiwalayan mo na. Magkunwaring walang nangyari. Anong ginawa mo sa kanya? Siya ang uminom ng sobra. Pinatawag niya ang ex-girlfriend niya sa akin. Kapag umiinom ang mga lalaki, ganyan ang iniisip. Normal lang. Hindi ako naniniwala sa mga kalokohan mo. At hindi siya ganoong uri ng tao. He Tianming, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ilalabas kita dito. Kayo dalawang walang kwentang tanga. Hindi ninyo kaya ang simpleng gawain. Kawawa. Sir He, talagang sinubukan ko. Ayaw akong hawakan ni He Tianming kahit anong gawin ko. Sinubukan siyang pigilan ni Chen Feng, pero nauwi sa ganyan. Walang makakalaban sa ganyang droga. He Tianming, mas malalim pala ang nararamdaman mo para kay Ouyang Ming Fei kaysa inakala ko. Wala yon. Isang pangkaraniwang tao lang. Marami pa akong pagkakataon na sirain ka. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung sino si Sir He? Lakas ng loob ninyong guluhin ang aming binata? Patay. Presidente Zhao, siguradong nagkakamali kayo. Paano namin inapi ang binata ninyo? Mga asong bulag, hindi nakikilala ang tunay na Diyos. He Shirong, hindi mo alam kung gaano kalaki ang gulo na ginawa mo. Lumuhod. Ginoong Zhao, binigyan kitita ng face para sa boss mo. Huwag mong isipin na importante ka. Pinapaluhod mo ako? Ang pamilya He ay pakitang tao lang. Sa labas, okay lang na magyabang ka. Ang iba ay baka hindi alam, pero alam ko ang mga maruming sikreto mo. Ang tatay mo ay may utang na 30 milyon sa boss ko. Ang anak ang nagbabayad ng utang ng ama. Anong mas magandang panahon pa kaysa ngayon? Magbayad ka ngayon. Kung hindi,
Huwag mong asahan na makakalabas ka sa pintong iyon. Nagmadali akong lumabas. Wala akong dalang ganyang kalaki. Bilisan mo. Sa pinakamalapit na ospital. Nadroga siya. Para ang sasakyan. Bumaba ka rin. Lumayo ka sa akin. Qingyu, maghanap ka ng daang tabi at pumarada. Sa President, hindi ito magandang ideya. Hahanap ako ng hotel. Wag na yan. Mukhang malala ang droga. He Tianming, kasal na tayo. Kung hindi mo mapigilan, okay lang. Lumayo ka sa akin. Ouyang Mingfei, hindi mo ba ako narinig? Ayokong hawakan ka. Hindi tayo bagay. Wala akong pera. Hindi tayo dapat magkasama. Bukas, magdidiborsyo tayo. Kanya-kanyang landas. Duwag, gusto mo rin ako, di ba? Wala akong pakialam sa background mo. Bakit wala kang lakas ng loob? Laro lang ba ang kasal para sa'yo? Noong unang beses kitang makita sa Civil Affairs Bureau, parang pamilyar ka. Sa tingin ko, love at first sight yon. Pero alam kong hindi ako worthy. Qingyu, bakit wala ka pa sa bahay? Nakakaloka. Wala pa akong nagawa na ganito kaloka. Bagong kasal pa lang kayo. At nasa labas ako, nagbabantay sa inyo na parang bodyguard, takot na may makakita. Kapag nagpakasal kami, hindi namin kukunin ang pera ng regalo mo. Hindi. Kapag ipinanganak na ang mga anak mo, gusto kong maging ninang nila. Mahal, ano sa tingin mo? Sa tingin ko, okay lang. Ang bilis ng pagiging close ng dalawang ito. Nagkukumpleto na ng mga pangungusap ng isa't isa. Anong problema? Si Hishirong ay binugbog ng malala kagabi. Kakalabas lang sa operasyon at gusto kang makita. President, hindi ka naman nagpautang na gawin yun, di ba? Wala akong ganoong kapangyarihan. Talagang wala akong kakayahang gawin yon. Pero kung sino man ang gumawa, salamat sa pagtuturo ng leksyon kay Hishirong. Totoo, kakaiba. Sino ang mga has na galawin si Hishirong? Gusto kang makita. Nag-aalala ako, nagagamitin niya ito bilang dahilan. Wala siyang kahihiyan. Walang kwenta. Tara, puntahan natin. Bahala na. Sasama ako sa inyo. Kung patuloy niya tayong binabantaan na maghiwalay, hindi ka na... Pagkatapos nating magkakilala ng malalim, may isa akong bagay na naintindihan. Sa buhay na ito, kaya kong mawala ang lahat. Pero hindi kita kayang mawala. Walang hiya. Ito ang gwapo at pogi na si Young Master He. Ewan ko. Mukha siyang namamagang ulo ng baboy. Oy, dumating ka na sa wakas. Ako si Hishirong. Oh, si Young Master He nga. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Sino ang gumawa nito sa iyo? Mamalagi ka na ba sa wheelchair habang buhay? Hoy, Director He, kung nasaktan ka sa sarili mong oras, hindi yan work-related. Pero huwag kang mag-alala. Habang nagpapagaling ka, mag-aayos ako ng bagong sales director para pumalit sa iyo. Ikaw, huwag mo nang isipin. Oh. Huwag kang magkunwari sa akin. Ouyang Mingfei. Pananagutan mo ito.
Bigyan mo ako ng 30 milyon at ilipat mo ako sa magandang ospital sa ibang bansa. Kung magkaroon ako ng kapansanan, aalagaan mo ako habang buhay. Ikaw, ang pangingikil mong ito ay napakalala. Ikaw ba ang pamilya ng pasyente? Walang pera ang pasyente. Bilang humanitarian gesture, sinagot ng ospital ang operasyon kagabi. Kung mananatili siya, kailangan ng karagdagang bayad. Kabuoang halaga ay 300,000. Tara na, young Master He. Hindi ka man lang makalikom ng 300,000? Malaki ang utang mo sa pamilya ko. Nurse, wala sa aming dalawa ang pamilya niya. Napunta lang kami sa maling kwarto. Dapat mong kontakin ang tunay niyang pamilya. Pero nakontak namin ang mga magulang niya kagabi. Sabi nila, hayaan na lang siyang mag-isa. Babae, pwede bang tumahimik ka naman? Ikaw dapat ang tumahimik. Walang pera para sa antibiotics. Kapag nag-impisyon ang sugat mo, magkakaroon ka ng nana, bibigay ang organs. Hindi ka lang mamamatay, magmumukha ka pang pangit. Ming Fei, pakiusap. Iligtas mo ako. Nagmamakaawa ako. Ang pabor na utang ng pamilyang Uyang sa pamilyang He, babayaran ko sa mga magulang mo. Ikaw, kahit ang mga magulang mo ayaw sa'yo. Sina Tianming, at ako ay hindi mo mga magulang. Bakit namin aalagaan ka? Uy ang Ming Fei, He Tianming. Hindi kita palalampasin. Unang beses ko nakakita ng lalaking ang tigas ng bibig. Nagustuhan niya ako noong unang araw na nagkita kami. Pero lagi niya sinasabing peke ang kasal namin. Mas matigas pa ang bibig mo kaysa sa kanya. Hoy, ang mag-asawa dapat magtulungan. Bakit mo ako tinatalikuran? Huwag mo nang banggitin ulit. Okay, huwag kang mag-alala. Tatandaan ko ito habang buhay. Hoy, Auntie Long, matagal na tayong hindi nagkita. Yang He. Yang He. 20 taon na tayong hindi Pumunta ako para makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay. kasal ng mga bata. Alam mo ba? Sa totoo lang, pinilit ko silang kumuha ng marriage certificate. Nung lumaki sila, hindi nila nakilala ang isa't isa. Pero nakilala ko si Tianming sa unang tingin. Kamukhang kamukha mo siya noong bata ka. Pero bakit ka pumayag? Bakit hindi? Palihim kang nagbubuhos ng malaking pera sa Tianyun Group. Hindi alam ni Ming Fei, pero alam ko. Noon, magkaribal kami ng tatay ni Ming Fei. Matapos siyang mabangkarote at makulong. Kasalanan ko na nawalan ng ama si Ming Fei noong bata pa siya. Natakot ka sa paghihiganti, kaya itinago mo si Tianming. Para maging patas, lumaki rin si Tianming na walang pagmamahal ng ama. Pantay na tayo. Naghanda ako ng 1 bilyong halaga ng ari-arian para makabawi, para pumayag ka sa kasal ni na Tianming at Ming Fei. Mukhang nag-overthink ako. Kaya iwanan na lang bilang bigay kasal. Ganoon din. Perpekto. Tay. Lola, magkakilala ba kayo? Tay, yung sikreto na gusto mong sabihin sa akin, yun lang na magkakilala na kayo ni Lola Ouyang. Hindi yun sikreto. Tianming, panahon na para sabihin ko sa iyo. Ako ang chairman ng Shenlong Group. Shenlong Group? Hindi ko pa yun narinig. Ikaw. Ang Shenlong Group ay isang kumpanya sa tabing dagat. Ang market value ay mga 100 bilyon. Tay, sinasabi mo bang super bilyonaryo ka? Ming Fei, naniniwala ka ba? Naniniwala ako. Tay, kung mayaman tayo, hindi ko ba malalaman? Lumaki ako sa probinsya. Pagkatapos kong mag-aral, ang baon ko ay 200. Tay, hindi yun nakakatawa. Hindi kita niloloko. Tianming, totoo ang sinasabi ng tatay mo. Alam ko. Sinusubukan mo akong pasayahin. Kagabi, nalampasan ko na ang inferiority complex ko. Kahit na si Ming Fei ay presidente ng Tianyun Group, tiyak na magsusumikap ako para maging lalaking karapat-dapat sa kanya. Kung worst case, siya sa labas, ako sa bahay.
Siguradong. Nakatanggap ang Alipay ng transfer na 1 bilyong yuan. Sige, magkasama tayo. Naabot na ang limit ngayon. Ililipat ko sa iyo bukas. Ang pera ko ay pera mo rin naman. Tianming. Hindi ko na kaya. Tumawag ka ng ambulansya. Tianming, anong problema? Hindi ko na kaya. Tianming, anak, huwag mong takutin ang tatay mo. Kasalanan ko. Hindi ko dapat itinago ito sa iyo sa loob ng maraming taon. Tianming, kapit ka lang. Ito ay usapang buhay at kamatayan. Ikaw, Sinungalingan lang kita ng 1 minuto. Sinungalingan mo ako ng 20 taon. Ikaw, natututo ka na rin ng mga acting tricks ko. Hello, Kuya Huang. Kailangan mo akong tulungan sa trabaho, kuya. Ano? Hapunan ngayong gabi? Si. Chen Feng, anong ginagawa mo? Anong akala mo ginagawa ko? Si He Tianming ang nagpawala sa akin ng trabaho. Ngayon, hinahabol ako ni Young Master He. Wala akong makain. Wala na akong lahat. Dali, bigyan mo ako ng pera. Good. Si He Tianming ang nagpawala sa'yo ng trabaho. Sa kanya ka pumunta. Ano ang kinalaman ko dyan? At hiwalay na tayo. Huwag mo na akong guluhin. Si He Tianming ngayon ay presidente ng asawa ni Tianyun. Mangangahas ba ako? At kailan ako pumayag na maghiwalay tayo? Dati, todo ka sa akin. Ngayong wala na akong silbi, iiwan mo na ako? Sinasabi ko sa iyo, kukunin ko sa iyo ang utang ni He Tianming sa akin dahil ex kanya. Anong gusto mo? Anong gusto ko? Ang katawan mo na lang ang may halaga ngayon. Bitawan mo ako. Oh my God. May ganito pa palang nangyayari ngayon? Sobrang yaman na ama. Pinalaki ang anak sa hirap sa probinsya sa loob ng 20 taon. Napakaswerte ni He Tianming. Kailan kaya ako susunduin ng mayaman kong tatay? Balita, si He Zhengwei, chairman ng Shenlong Group, ay nagdaos ng press conference kahapon. Opisyal na inanunsyo ang pagbabalik ng nag-iisang tagapagmana ng grupo, si He Tianming, na pinalaki sa probinsya sa loob ng 20 taon. Nakita mo ba yun? Oo, He Tianming. Girlfriend niya ako. Siguradong pakakasalan niya ako. Magiging mayamang asawa na ako. Hahanapin ko siya. Hahanapin ko siya. Baliw ang babaeng. Sa lahat, 3 araw na lang, kasal ko na. Pumunta kayo at suportahan ako. Binabati kita, team leader. Binabati kita. Binabati kita, team leader. Team leader He. Saang mayamang pamilya ka papakasalan? Kayo na ang bahalang mag-alam. Tara, tara. Ano, Uyang Mingfei? Hindi ba yan ang boss natin? Tianming, ang galing! Oo nga, ang galing talaga. Wala yon. Wala. Oh, team leader. Hindi ko kayang gayahin ang pag-inom mo, pero turuan mo ako kung paano kumapit sa tamang tao. Ate Mingyu, Noong nagtapat ako sa'yo, may girlfriend ka na, di ba? sa totoo lang, noong panahon na iyon, kasal na ako kay Ouyang Mingfei. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto kong sabihin sa'yo. Pero, pasensya na, Ate Mingyu, hindi ko sinadyang itago sa'yo. Huwag kang magalit. Ibigay mo sa akin Ano? ang imbitasyon sa kasal. Huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng eksena.
Hey Tianming, congratulations sa pagpapakasal mo kay Ouyang Mingfei. Pero at the same time, naaawa din ako sa'yo. Dahil hindi mo pinakasalan si Xie Mingyu. Maganda to. Kukunin ko na to. Masyadong revealing. Ito naman. Mas playful. Mukhang masaya ang groom. Siyempre, Pero, narinig ko lang sa security na umakyat ka sa rooftop may kasamang babae. Talaga? kausap ko lang ang isang kaibigan. Nakikita ko ang pag-ibig sa mga mata mo. Kaibigan lang. Sino maniniwala? Qingyu, pwede ka nang umalis. Ako na ang makikipag-usap sa kanya. Nasa trouble ka na ngayon. Honey, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi na kailangan. Nagtitiwala ako sa'yo. Talaga? Ang galing mo, honey. Kung hindi ka busy ngayon, paano kung umuwi na tayo ng maaga? Iniisip ko yon. Last time sa kotse. Hindi ako nakaperform ng maayos. Hindi ako busy, pero kailangan kang maghintay. Kita mo, sinabi mong nagtitiwala ka sa akin. Buntis ako. Sabi ng doktor, triplets. Talagang bawal ang physical contact. Kung hindi, may panganib. Ano? Mga 10 araw pa lang ang nakalipas. Ikaw, paano naging ganito kabilis? Noong nasa hotel, Kaya pala talaga tayong nagsama noon. magpakabuti ka. Focus sa trabaho. Oras na para mag-ipon para sa gatas ng baby. Honey,